Hi everyone, it's me Joanne. Thank you so much for watching my video and thank you for supporting my Facebook page. So, ang ibabahagi ko po sa video ko po ngayon is tungkol po sa gumaling at nakarecover. Ano po ang ibig sabihin? Ano po yung pagkakaiba? Well, based on my experience, based sa aking paniniwala, base sa aking paniniwala, kung ikaw ay nasugatan, siya, of course, nakita mo yung pagdurugo, di ba? Tapos, syempre, huhugasan mo ito, lalagyan mo ng bandage. And, let's say, mga ilang weeks na, makikita mo yung unti-unting paggaling ng sugat mo. And then, kapag gumaling yung sugat mo, nag-iiwan yan ng peklat. Pero, yung piklat na yan, wala ka nang nararamdaman na kahit anong sakit. Kasi nga, gumaling na yung sugat mo. Pero, kung pinag-uusapan dito yung mental health ng isang tao or papag-usapan natin yung aking mental health na nangyari sa akin back 2016, na-diagnose ako na may PTSD, may suicidal thoughts, at may panic disorder po. So, itong tatlong ito, na-treat po yung PTSD, yung suicidal, at yung disorder po. So, ito po yung sinasabi kong sugat. Ito po yung sugat na mental health na sugat na dinanas ko for, na-diagnose ako 8 months after kong manganak. And this, na-treat siya. Of course, naghilom siya at nagkaroon ng peklat. Pero, kahit peklat siya, nakakaramdam pa rin ako ng sakit. Means, nakakaramdam pa rin ako ng panic attack. Ang ibig sabihin po nun, hindi ako gumaling. Pero naka-recover, yes. Maraming mga tao nagsasabi sa akin na negatibo daw akong tao. Well, hindi po yan negatibo. Iba-iba po yung ating pananaw. Kasi kaya nga maraming mga tao ang pabalik-balik yung kanilang anxiety, yung kanilang panic attack. Bakit? Kasi sinasabi nila sa kanilang sarili na gumaling na sila. Let's say, a weeks, hindi ka inatake. Month, hindi siya umatake. Year, hindi siya umatake. How many years na nakalipas hindi siya umatake? And then, this year, umatake siya. Sobrang lakas. And then, anong ginawa mo? Back to zero ka na naman. Nakaranas ka ng disappointment sa iyong sarili kasi akala mo gumaling ka na. So ako, bakit sinabi kong naka-recover? Because alam ko na makakaranas pa rin ako ng panic attack. Nakakaranas pa rin po ako ng panic attack. Panaka-naka na lang po. Nakakaranas po ako ng panic attack every night talaga. Every night. Nakakaranas ako. Kumbaga, nanginginig ako. Yun kasi yung palatandaan ko. Kapag nanginginig ako, palatandaan ko yan na aatake yung aking panic attack. Bakit? Panginginig and then palpitation. So, yung reaction ko dito is hindi na gaano like back 2016 na sobra akong mag-isip ng negatibo. So, yung iniisip ko na, okay, umaatake na naman yung aking panic attack. So, yung ginagawa ko dito, I try myself to calm down na sinasabi ko yung sarili ko, okay, self, hindi tayo nasa peligro, walang panganib. So, hindi kailangan yung fight or flight mode dito. So, kailangan natin rumelax. So, yun ang ginagawa ko. Kasi, like what I said, recovery kasi, ini-expect mo kasi na makakaranas ka pa rin. Pero yung gumaling, yung words na gumaling, is, sa isip mo, gumaling ka na, hindi ka na makakaranas. Hindi na ako nakaranas. Ilang months na, ilang years na, ilang 3 years na nakalipas, hindi na. You know what, why, guys? May isa rin akong kaibigan. Sabi niya sa akin, Joanne,
nalampasan ko na ito, gumaling, akala ko gumaling na ako, pero ito bakit bumalik ako sa dati? Sabi ko sa kanya, 'di ba may books ka, may mga notebook ka na sinulat nung kasagsagan ng ano mo ng panic attack mo. So, try to read it back. Anong ginawa mo? Anong mga coping mechanism ang ginawa mo na nakatulong sa iyo? Sabi ko sa kanya, honestly, walang gumagaling sa panic attack, sa anxiety attack. Kasi human mechanism yan, human reaction yan. Hindi mo yan basta-basta matatanggal sa'yo. Kasi kapag yung purpose mo is mawala or kumbaga tanggalin ang anxiety or panic attack mo, well, madi-disappointed ka lang. So kaya yung mga tao ngayon, circle lang yung kanilang anxiety, yung kanilang panic attack at yung kanilang mga nararamdaman. So kaya ko po sinasabi na walang gumagaling sa anxiety, sa panic attack kasi po totoo naman na walang may gumagaling. Totoo naman po na yung anxiety at panic attack, nagtre-trigger po yan kapag mataas yung stress natin, kapag naa-out of control yung stress ng isang tao. So, yung mga nararamdamang palpitation, panlalabo ng paningin, pagkakaroon ng pangangasim ng stomach, mga muscle pain, yung mga nararamdaman mo buong from your toe to your head, tapos yung pamamanhid, ang pagtaas ng blood pressure, pagbaba ng blood pressure, pagkakaroon ng constipation, diarrhea, dehydrated, paglagas ng buhok, and so on. Yun po yung mga manifestation kapag mataas yung stress. At kapag mataas yung stress, mag-trigger po yung anxiety at yung panic attack. At kapag mayroon kayong history na may mga mental health problem, doon din mapupunta ang inyong kondisyon. So, like what I always said, sinasabi ko sa aking sarili na naka-recover ako. Tinatatak ko sa aking utak na naka-recover ako. Kasi I already expecting it na magkakaroon pa rin ako ng panic attack. Kasi walang gumagaling sa anxiety, sa panic attack po. Pero na-treat po siya. Kaya po siyang mamanage ng tama. So, kaya yung mga tao nagme-medication plus nagko-cognitive behavioral therapy sila. Kasi kapag severe yung sitwasyon mo, kapag pumasok ka ng disorder, mahirap yun. At hindi mo alam na pumapasok ka na pala sa depression. So kasi iba-iba po kasi yung anxiety. Anxiety, hindi po yan sakit. Pero yung disorder like bipolar, like OCD, yung obsessive compulsive disorder, yun po yung mga klase na mga anxiety. Kasi pag sinabi mong anxiety, anong klaseng anxiety? Anxiety ba, social anxiety ba, phobia ba, takot ka ba sa isang like lugar, place na yung sobrang sikip? Mayroon din ganun po. So, dapat i-specific po ninyo kung anong klaseng anxiety ang mayroon ka. Kasi pag sinabi mo, may anxiety attack ako, bakit hindi pa rin ako gumagaling? Yun ang mga taong tanong ng tanong. Tanong ng tanong sila, bakit ba ganito yung nararamdaman ko? Sign na ba ito ng anxiety? Baka stress ka lang po. And stress ka po kasi marami kang iniisip. Financial, health, yung mother mo, kasi yung mother mo may sakit, yung mother mo may Alzheimer, yung mother mo hindi na siya nakikinig sa'yo, pasaway na siya. Tapos may mga anak ka pa na kailangan mong suportahan ng financial, education, mga damit, and everything. So yun ang nakakapatrigger sa yung anxiety. So, hindi mo masasabi sa sarili mo na gumaling ka na, naka-recover at kaya mo nang mamanage yung anxiety mo at yung panic attack mo kasi kaya mo na mamanage yung stress mo. So, yun para sa akin, hindi po yan negatibo. I am very optimistic person. I am not a pessimistic. Pessimistic, guys, is also
Same with negatibong tao. Yung pessimistic, palagi kang negatibo mag-isip, palagi kang okay, gumaling na ako, hindi na yan babalik. And then 5 years na hindi na siya umatake, boom, umatake ulit. And then, anong mangyayari? Magiging disappointed ka. Magiging disappointed ka sa yung sarili, sa yung sasabihin mo na naman yung sarili mo, ipapanish mo na naman yung sarili mo, bakit ganito yung nararamdaman ko? Bakit na naman bumalik ako sa ganito? Akala ko gumaling na ako kasi sabi ni Juan, ganito daw ang gawin ko, gumaling kasi siya. No, you are wrong. Hindi po yan sugat na mag-iiwan ng peklat na hindi mo na mararamdaman. Sugat siya na nag-iwan ng peklat, pero yung peklat na yon, kahit peklat pa siya, nakakaramdam ka pa rin ng sakit. Ganun po yung mental health para sa akin, yung aking karanasan. Yung aking PTSD, hindi ko na yun nararamdaman. Yung aking suicidal thought, hindi ko na po yun nararamdaman. Yung disorder, hindi na siya gabi-gabing umaatake, yung aking nocturnal panic attack. Bakit nocturnal? Hindi po kasi panic attack na panic attack lang po. Nocturnal panic attack. Kasi panic disorder siya. Like what I said, you have to specific yung mga nararamdaman mong mental. Kasi kung anxiety at panic attack, lahat tayo may ganun. Kahit nga hayop mayroon. Mga baby na bagong panganak, bakit sila umiiyak pag wala ka sa tabi? Nagkakaroon sila ng anxious kasi feeling nila nasa panganib sila kapag hindi sila nasa ng kanilang magulang. The same also sa animal. Tingnan ninyo yung inahing manok. 'Di ba kapag natutulog ang kanyang mga anak, 'di ba nakatago sa ilalim ng ng kanilang mother to protect. Kasi kapag ang kanilang anak is wala diyan, tinatawag nila yan, even also ducks. Kapag kulang ang kanyang mga anak, tinatawag niya, humihinto siya. The same sa human din. Lahat tayo may mga anxiety, lahat tayo may panic attack. Pero ang hindi normal kapag nagkakaroon ka na ng disorder, gabi-gabi. So like what I said, ako naka-recover ako. Kasi alam ko na makakaranas pa rin ako. Kasi kapag sinabi mo yung sa sarili mo na naka-recover ako, yes, naka-recover ako, I'm very proud of it, naka-recover ako, but nakakaranas pa rin ako ng panic attack. Nakakaranas ako kapag overstress. Kapag out of control yung aking stress, na hindi ko na ma-manage yung aking stress, doon siya lumalabas. At yun ang mga palatandaan ko kapag nakakaranas ako ng panic attack, yung panginginig at after palpitation. So sinasabi ko, okay, nakakaranas ako. Hindi na yung dating exaggerate ako na, oh my God, may mangyayari masama. Oh my God, makakaranas ako ng stroke. Oh my God, makakaranas ako ng baka huminto yung aking puso. So maraming mga what if, maraming drama or something. So ngayon parang okay, sinasabi ko sa aking isipan na hindi kailangan yung i-activate yung fight or flight kasi hindi naman tayo nasa panganib, walang panganib. Natutulog tayo. So balik tayo sa pagtulog at relax kasi tomorrow may trabaho ako, may trabaho tayo. So yun ang ginagawa ko. So wag ninyong sisihin ang sarili ninyo kung bakit sa inyong pinaniniwalang gumagaling sa inyong anxiety at yung panic attack. Kasi nga walang gumagaling. Accept the truth na walang gumagaling sa anxiety at panic attack. Kapag tinanggap mo yan, kasi tinatanggap mo na, okay, makakaranas pa rin ako from now on, from time to time, kapag ma-out of control ko yung aking stress. So anyway guys, thank you so much. Ini-enlight ko lang yung mga tao po na makakapanood sa aking videong ito. Hindi po ako pessimistic, hindi po ako negatibo. I am very optimistic. Tinitingnan ko po yung mangyayari sa hinaharap. So that I will be prepared. Para makapag-prepared ako. Para hindi ako makaranas ng disappointed. Disappointment is, yun ang makakapa-drag down sa'yo. So that is my weapon. That is my weapon kung papaano ako nakaka-recover every day.
Hindi ko siya linalabanan. Bagkus tinatanggap ko siya. Okay, feel it. Feel it. Kasi alam ko naman na hindi siya magtatagal. At alam ko naman bukas hindi siya aatake. Kasi the more you stop it, okay, today nakasurvive ka, pero tomorrow hindi mo alam na aatake na naman siya. Hindi mo alam kung makakasurvive ka ba o hindi. Diba? Yun, dapat maging ano ka sa iyong sarili. Tawag na ito, accepted na walang gumagaling sa anxiety at panic attack. Yan po yung aking pinaka-weapon kung bakit ako naka-recover. Kasi nga tinanggap ko na wala namang gumagaling sa anxiety, sa panic attack. Kasi hindi naman yan sugat. Oo, gumaling yung sugat, nandyan yung peklat, pero wala ka nang nararamdamang sakit. Pero yung mental health, okay, yung sugat, nag-heal, na-treat, pero may peklat siya, pero nakakaranas ka pa rin ng pain. Yung pain na yun is yung panic attack mo. Nakakaranas ka pa rin from time to time. So, kailangan mo yun i-accept, diba? So, thank you so much and thank you for watching my video.